Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglepak-lepak na ta. With evidence na ako kabibig, eto ha. Para yatang si Chavit Singson ang magpapalaya kay PRRD kabibig. Parang ginagamit na ni Chavit Singson ang lahat ng kayang kapangyarihan, mga kabibig. Opo kabibig, sabi dito sabi ni Chavit Singson, nag-ano kasi si Chavit, nag-video ba? At sa kanyang video, I'm not sure ha, baka ipapadala ito kay Secretary of State Marco Rubio. Kasi gusto ni Chavit Singson na makauwi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, ano kaya ang gagawin ni Chavit Singson ngayong gumawa na siya ng aksyon? Nag-video na siya, nireveal niya kung ano ang ginagawa ni BBM. Posible kaya makipag-meeting itong si Chavit Singson kay Secretary of State Marco Rubio? Posible kaya na hikayatin niya si Secretary of State Marco Rubio na tulungan si PRRD na makalaya sa ICC? Yan ang kabibig gumagalaw na ang baso. Yung iba, impeachment, ay nakakagulong yung impeachment na yan. Para yata mas lalong nalulugmok ang Pilipinas dahil sa impeachment na yan. Yes, accountability, transparency, kay VP Sara lang. How about yung mga, yung mga, tawag dito, yung mga politikong nangungurakot, like the Maleta Boys. Maleta Boys bringing Maleta to the, mga politiko. Hindi si Martin Romualdez na kulong na ba? 'Di ba? Puro kadrama na focus sila sa mga Duterte kabibig. At kanina sa impeachment ng BP Sara na walang kalutang-lutang para ang mga tao na nawala na ng gana. Confidential funds naman. And then si Kapunan mention all the names of the confidential funds recipients. Hindi na yan hindi na yan sikreto, malalaman na ng mga kontra na ito pala yung mga pangalan mo. 'Di ba? Yung delikado yung mga mga asset ni VP Sara. Nanganganib ang buhay nila. Pero yung mga politiko walang pakialam Basta lang malaglag nila si VP Sara. Kawawa pala yung mga agent ni VP Sara yung tumutulong sa kanya na magbigay ng confidential informations. Kaya nga may confidential funds. 'Di ba? Kay BBM kaya paano kaya ginamit ni BBM ang kayang confidential funds, pati intelligence funds para yatang hindi natin nararamdaman na meron siyang ginamitan yung pera. Ito kabibig si Manong Chavit Singson sa kanyang revelasyon. Pero feel ko talaga kabibig itong si Manong Chavit Singson parang may gagawin. Parang gusto makipag-meet kay Trump or kay Secretary of State Marco Rubio. Nako! Watch this video. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Dinala si ex-President Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Eto, basahin nyo yung pinag-usapan nila, pakinggan nyo sa Facebook ko, ilalabas kayo na maling-mali ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. So, inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, maiuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, kontraktor, mga senador, lahat. So, etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na paghuli kay President Digong Duterte. Mga kababayan, ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na itong sinungaling na presidente natin. Sinasabi ko na, sinungaling dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 flood control project, wala. Ninakaw lahat. Trilyon ang ninakaw
Hindi lang bilyon-bilyon ngayon, hindi lang pasampan yung tatay niya. So, mga kababayan, mga ipakababayan sa ibang bansa, magising po tayo lahat. Magkaisa tayo, hindi dapat magtagal si BBM dahil sa ginagawa sa ating bansa. Kinukulong lahat ang mga kritiko niya. Inuna niya si Duterte na illegal lahat, walang warrant of arrest. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Obviously, the events in the Middle East and others who can talk about that, not that they're not important, but there's some other issues happening around the world, Mr. President, that you've shown great leadership in that have not gotten nearly as much attention. I think they deserve to mention today. The first is the International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. Did you want to know a little bit about it? Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to By the heel. way, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, she's talking about it, I'm saying, that means that he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. No, and I actually think the people who are in biggest danger in our system are servicemen, people in unit. They'll try to go out for the rest of their lives, will not be able to travel anywhere in the world with their families because they can be arrested on one of these items. Imagine, like, you're a soldier, you fought in a war, and 20 years later they try to come grab you. So this is a big problem. So we've had dozens of countries already join us in this effort. Since we started 2 weeks ago, 5 countries have already quit the ICC and notified them that they're leaving, and we think there'll be more. The second thing is we had an unprecedented ministerial. 60 countries came to Washington, and we're a part of an effort where we were shedding light on far-left terrorism and violence. You know, the bomb goes off somewhere and it's tied to some right-wing group, or what I don't consider neo-Nazis right-wing, I consider them Nazis, right? But you're going to get a lot of attention on that. But if it's a leftist group, an Antifa group, that gets no coverage, or they ignore the ideological spin and the ideological reason behind it. So we've got 60 countries came up here and hopefully creating a strong coalition to go after far-left violent terrorism. Go after it and call it by name. I think we're building a very strong coalition there. The International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. Oh, narinig nyo na si Chavit Singson. Grabe yung revelasyon ni Chavit Singson, no? Kung makakarating ito kay Marco Rubio, posibleng titingnan nila itong revelasyon ni Chavit Singson. Chavit Singson is a very powerful man in the Philippines. At alam natin na may mga connection yan si Chavit Singson. Parang nagsimula na si Chavit Singson na doing his actions toward the Marcos administration. Nako po. First class, nagtampo si Manong, kaya ayan, hindi pinagbigyan hiling niya kay BBM. O yan daw. Nako, siniraan na naman si BBM. Tumakbo po kayo ng Senador Manong Chavit, mananalo kayo. O yan, sa husgado po kayo magreklamo Manong Chavit. Bakit sa husgado? Nakikinig ba ang husgado sa Pilipinas? Matagal na nag-file ang pamilya Duterte. Pero pinakinggan ba? Manilabas ba ang Korte Suprema? Wala. Si Kito Duterte, si Baste, si Pulong, nag-file sa Korte Suprema. Hinggil sa pagka-aresto, hinggil sa pag-kidnap daw di umano ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte papuntang The Hague. Pero meron bang action ang Korte Suprema? Wala ka, bibig. Diba? O, si Senator Bato de la Rosa, o denied nga yung niya, hiningin niyang motion. So, parang wala tayong makakapitan sa Pilipinas. Parang lahat ng ahensya ng gobyerno takot kay BBM. Ano sa palagay ko, kabibig? For me, mahirap mamuhay sa Pilipinas ngayon. Parang hindi mo na alam kung tama ba yung mga ginagasto mo. Sobrang mahal, as in super duper mahal, kabibig. At sino ang kawawa dito? Tayong mahihirap. Yung mga politikong mayayaman, mas lalong yumayaman at nangungurakot. Pero tayo nagbabayad ng buwis,
24, kung pwede nga, mag-overtime tayo sa trabaho para meron tayong madalang pagkain sa pamamahay natin. Pero deadma sila. Sabi nila palaging para sa taong bayan, para sa itong impeachment ni Sara para sa taong bayan. Pero para yatang hindi natin nararamdaman itong para sa taong bayan. Kung para sa taong bayan ang ginagawa nyo, hindi lang si VP Sara ang for accountability and transparency. Kayong lahat, gawin yung lahat. Open the SALN, open the tax records. Kayong lahat, wag si VP Sara. Selective kayo eh. Ganun talaga kayo. So, marami ang sabihin, we will be expecting na ma-convict itong si VP Sara. Pero, mayroon pang baste, may pulong. Mas madami pa ang posibleng at papalit kay VP Sara. And I'm sure kung sino mayang for example we're not praying na ma-impeach si VP Sara, pero alam natin ang takbo alam natin ang drama nila. We're praying na sana fairness ang kailang ibabahagi at talagang for justice. So yun kabibig ang ating libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.